Okay, hello, Scorpio. So, titingnan natin ngayon ang update sa iyong love life at sino ang nag-iisip sa'yo at kung anong sitwasyon nyo. And titingnan din natin, Scorpio, ang feelings at intentions ng persons mo. So, thank you so much po sa lahat ng nagsusubscribe at sa lahat patuloy pong sumusuporta sa Happy Angel Reading. Tingin naman po ng like and hype dyan. Malaki pong tulong yan sa Happy Angel Reading. No? Marami pong salamat sa inyong support. Titignan natin kung anong feelings ng persons mo at kung sino yung persons na nag-iisip sa'yo. So, let's see muna ang feelings ng persons ni Scorpio. Update po sa kanyang pag-ibig. Wow, Six of Wands. Wheel of Fortune. Ganda ka agad, no? And then we have the Ace of Wands. So, ang nakikita rito na very positive ang Scorpio, ang feelings ng persons mo sa'yo. At napaka-positive ng energy niya sa'yo ngayon. So, ito yung nagpapakita ng believe siya sa'yo o feeling niya is winner siya dahil nasa buhay ka niya. No? Kasama ng Wheel of Fortune dito. Nararamdaman niyang destiny kayo o meant to be ang connections ninyong dalawa, Scorpio. So, ang Ace of Wands dito na ano no, parang there's a lot of fashions. Nagdadagdag ng fashions at spark sa inyong dalawa. Parang ito rin yung feeling niya, a strong desire na mag-start something fresh o maulit-uli kayo, mag-start ng new beginning or mag-take things to the next level, no? May matinding spark siyang nararamdaman sa iyo, no? Scorpio. Tignan nga natin who's this person. Ang kanyang mga nakaraan, no? Let's see. Sino pong persons na to? Ano po ang mensahe? Right? Energy ng persons na to. Ayan, no? May sudden change na nangyari at makaka-receive ka raw ng shocking news sa persons na. Masusurprise ka raw, Scorpio. At malaki, yan yung magdudulot ng malaking transformations. No? Parang kidlat na dumating na masyashock ka sa news na mababalitaan mo. Persons na. Tell us more about this person. The butterfly. Ayan. So, parang nakikita natin, parang may new phase kayo or new chapter sa inyong relationship. So, nakikita rin natin na sabihin natin na kung dati immature siya, ngayon parang nag-grow na siya. Parang may growth na ang persons mo, Scorpio. Parang nag-transform siya. That's more about this person, Scorpio. Ayan. I think he's your twin flame. Yin yang, sen, balance, union, duality, coupling, complement each other. So, ang twin flame po ninyo ang nag-iisip ninyo, no? Kumbaga sabihin natin parang ipinagdadaanan ng taong to na ikaw siguro rin ang makakatulong. Might serve as a healer. Tell us more about this person. Receiving what you need, progressions arriving. Some of you, may logistic na mangyayari, maaring puntahan ka, magugulat ka na lang, sa pintuan mo na lang siya. Maaring may travel tayong nakikita rin dito. It could be also this is moving towards you, Scorpio. Or sabihin natin may logistic tayong nakikita, no? Parang merong paggalaw. Ang taong ito actions siya, no? To move towards you. Tell us more, Scorpio. Tell us more para kay Scorpio Spirit Guide. So this is a twin flame. So we're gonna be using twin flame card, no? Tell us more about this twin flame of this person na nag-iisip. Parang naging cause siguro ng inyong argument is merong parang temptations na dumating. Tell us more about these persons. Especially
Sabihin natin may temptations, no? Parang feminine energy. Sabihin natin isang babae rin. So, this is specific message siguro sa mga lalaki. Na tempt kayo. Siguro na ano kayo, no? Na booking. Tell us more. Medyo may toxic energy kayong dalawa, or let's say na may third party involved din. Or sabihin natin galing siya sa toxicity, galing siya sabihin natin sa toxic relationship. Kaya may sudden news kang makikita, baka mababalitaan mo ang kanyang pagbabago na he will change a lot dito. Lumalabas ang card mo. Pinagsisisihan niya, no? May regret siya. He's very repressed dito, oh. So, may depression sa kunin natin itong mga nahulog. Pero nag-grow, no? There's something changes. So, nakikita natin by summer, itong summer nakikita natin na magiging maayos ang lahat sa inyo, o may logistic, o maaring magkita kayo, o maaring puntahan kayo, maaring magkaayos kayo this summer. The spirit guide is guiding your relationship, o ginaguidan ang persons, no? Just para magkasama kayo, no? Ayan. And parang nakikita natin sa autumn, merong harvest time nakikita. Yung mga paghihirap mo, Scorpio, parang merong kang ma-harvest na positive outcome, no? O dyan. Yan. So, at the moment, nagno-nostalgia siya ng inyong sweet memories. So, that is your person who's thinking of you right now. Na natin ang kanya namang intention. Let's see ang kanyang intention. Or sabihin natin ang kanyang actions, tignan natin ang kanyang actions. Ano pong actions ng persons na to kay Scorpio? Para po kay Scorpio, ano pong actions ng persons? Actions ng persons ni Scorpio, 3 of Cups. So, this is also reconciliation card. Sabihin natin na muli talaga magtatagpo kayo, o makaka-receive ka na lang ng invite sa persons ni Scorpio. Tapos more. Page of Swords, no? Parang ini-spyan ka naman niya. Spyan ka. Spyan ka ng persons mo, social media. Nine of Cups. Wish fulfillment ka actually, parang package lang Scorpio, no? So, makikita mo dito ang actions niya sa iyo is 3 of Cups, Page of Swords at 9 of Cups, no? So, ito yung wish fulfillment card na nandito. Parang this suggesting na he wants to celebrate or spend happy times with you, no? Subalit dahil sa Page of Swords dito, medyo mapagmatsyag siya, no? Maaring tinitingnan niya yung mga social media mo, o nakaabang siya sa laging pinopost mo. O basta nakaabang lang siya sa moves mo, no? Bago siya gumawa ng concrete move din, or bago siya gumawa ng concrete action sa iyo. So, he wants the interactions na maging maliwanag at masaya at satisfying ang next na actions niya sa iyo, no? Scorpio. So, titingnan nga natin if he going to connect with you, kung anong communications ba, titingnan natin kung mangyayari this month. There are communications happen. 8 of Cups, parang may kailangan siyang iwan, no? Ito yung siguro nga toxic ba? May deceptions, toxic parang relationship na nangyayari sa part niya. Then 8 of Cups, pilit niyang iiwan yan. Iwan niya yan because he knows na it's no longer helping. 10 of Cups. He's aiming for the 10 of Cups dito. Knight of Swords. Yeah, expect some rush communications na magaganap.
So, kung makikita mo rito na, ah, is he going to contact or communicate with you? Dahil nga sa Knight of Wands dito, a Knight of Swords, ma-urge siya, no? May urge siyang mag-message ng mabilis o biglaan sa'yo. Pero may conflict sa ibang card dito, no? Dahil may Eight of Cups ka rito. At sabihin natin, pa tayo ng isa. Wow. Natin. Feeling niya. Ganda, ha? Kaya lang talaga medyo may stuck energy. So, ito rin yung kailangan niyang iwanan. Bigat sa loob niya bago siya lumapit, no? Pero gusto niya ng Ten of Cups na ikaw ang kasama niya. So baka ma-delay ang message dahil sa sarili niyang overthinking din dito, no? So kung kukontakin ka niya, it might feel a bit rush or intense ang pag-contact niya sa no? Medyo intense. Paano, magugulat ka nasa harap mo na lang siya. No? Kaya may logistic tayong nakita, magugulat ka na lang, baka nagta-travel na siya papunta sa'yo. No? It could be also long distance relationship. Nakikita ko rin, I could feel also na LGBT, same-sex relationship din. No? Very intense ang nakikita nating pag-uusap na mangyayari. So, let's get some outcome. Get more outcome. Eight of Wands ka. Vice din. Ten of Pentacles. So, ang outcome, Seven of Pentacles. So, ang outcome ay parang kailangan ng kaunting pasensya because of the Seven of Pentacles. Pero pupunta ito sa isang napaka-energetic at confident na praise. So, lalabas ang sabihin natin ang kailangan mangyari ang tower, kailangan mangyari yung nararanasan niyo ngayon. Let's clarify. May Queen of Wands ka. Kailangan mangyari ang energy niya, Knight of Wands, ha. Kailangan mangyari ang sitwasyon na yan para sa inyong growth, no? Para sa inyong kaalaman o para sabihin natin para matuto kayo ang tower na yan. But after nyan, meron tayong calm, no? Parang ipopost mo muna or ginawa mong silence, siguro ang persons na yan. Pero iniisip mo na he is worth investing dahil dito sa Seven of Pentacles. No? Nakikita mo siya bilang isang very confident na tao. So let's go back dito sa parang nakikita ko rin is pwede rin ang tower nito kapag I could feel na kapag kayong dalawa magkasama, very intense ang pakiramdam niya sa tuwing magkasama kayo. So yan siguro ang memories na pinangahawakan niya. Nagpapakita rin na focus, no? Because may Eight of Pentacles ka rito. Nagpapakita na focus siya sa'yo. Pero ang tower dito at ang hangman, no, itong dalawa, ito yung parang shaken up ang inyong relationship, no, sa magandang paraan. Pero ano, kumbaga ito yung para din sa nababago ang pananaw ninyo, no? Especially pag magkasama kayo. So hindi siya makagalaw o makaisip, no? At maayos na dahil ano nga masyadong malakas ang impact mo sa kanya. So feeling niya na nag-iba rin ang takbo ng buhay niya, no? Yung paradigm niya nag-iba. So ang outcome nyo is napakaganda because you have the Seven of Pentacles, Queen of Wands, and the Knight of Wands. So ito yung nangangailangan ng kaunting patience, pero papunta ito sa isang napaka-energetic at confident na pace, no? Lalabas ang pagiging Queen of Wands mo, no? Dito. Ito yung parang sabihin natin attractive, independent, at in control. Because ang Knight of Wands, ito yung nagpapahiwatig ng mabilis na progress at adventurous relationship, no? Hindi ito yung magiging boring. To expect some movement and excitement soon. Malapit na rin to, no? So, napakagandang energy nito. Nakikita natin dito,
napakaganda ng energy para sa iyo ngayon. No, dahil pagkatapos ng tower moment, ang mga kalituhan, ang mga hindi na at least hindi mo pinipigilan ang transformations ninyo. Parang pinakamainam mo ding gawin habang naghihintay ka na mag-focus siya sa sarili niya. Ito rin yung mag-focus ka rin sa sarili mo. Ito yung parang mag-focus ka rin sa inner peace mo o sa self-care mo, no? So, ipakita mo ang isang tunay na ningning na be the queen of wands na isang outcome natin. Kapag kampante ka at payapa ang loob mo, mas lalong nagiging magnetic kayong dalawa, na pinupul kayong dalawa, no? So, trust the universe dito kasi parang ina-align kayo, no? Parang lahat nangyayari for your highest good. So, keep your vibrations high, no? So, tingin pa nga tayo. Iniisip ka ba niya ngayon? Siguro gusto mong malaman niya, iniisip ba siya ngayon? Page of Pentacles. At natin. Pentacles. Page of Wands. Oo, syempre. Oo, iniisip ka niya. Oh. Obvious na obvious. Four of Pentacles. Ace of Swords. Gusto kang makausap, no? Gusto niyang sabihin ang mga totoo. Totoong nararamdaman niya. He wanted to speak the truth. Gusto niya ng katotohanan. So we have here the Ace of Swords. Wow, what Three of Pentacles. Willing siya maayos ang inyong. So, inaantay ka niya o sabihin natin na talagang mag-work hard din siya sa Three of Pentacles. Yes, oo, inaantay ka niya, pero may halong pag-aalinlangan din tayong nakikita sa card na to. Dahil ang Page of Wands at ang Page of Swords dito, no? Pag ang paglabas ng dalawang page, ito yung nagpapakita ng student energy o pagiging mausisa. Parang gusto niyang makarinig mula sa iyo dahil miss niya ang spark mo at talagang iniispayan ka niya. At gusto niyang makasiguro na okay pa rin ang connections ninyong dalawa dahil sa Page of Pentacles dito. Baga, parang siya yung bata na nag-aabang na notification. Siguro sinilent mode mo to o talagang pinigilan mo rin ang sarili mo na makipag-communicate. Talagang sabihin natin, nag-detach ka rin sa persons na to, Scorpio. So, since na andito ang Ace of Swords, ito yung naghahanap siya ng clarity, gusto niya ng isang clear-cut na usapan o signal mula sa iyo para malaman niya kung saan siya lulugar din. So, ang message mong magsisilbing go signal na kailangan niya para mawala ang kalituhan niya. So, siguro nag-aantay din siya ng communications coming from you. So, andito ang ano, no? Andito ang Ace of Wands at Three of Pentacles. Gusto niya, Ace of Wands kanina pala yan, no? So, parang gusto niyang mag-work out ang communications ninyo. Parang nakikita niya ito bilang isang team effort dahil may Three of Pentacles. Nakikita niya na kailangan kikilos ka rin. Naghihintay lang din siya ng message mo para masimulan niyang pag-usapan kung paano itutuloy ang inyong collaborations o pagsasama ng maayos. Ayan, so may go signal, no? Message mo siya at ikatutuwa niya. Pero in a matter na parang na with respect, no? So, sabihin natin kung iniisip ka niya o ano, nag-aantay siya ng tawag mo or ano, no? Nag-aabang siya pero steep o matigas ang energy niya ngayon dahil may Four of Pentacles. Siguro timing, no? Maghanap ka ng timing. Kung nasa high energy ka, siguro that is the signal na go ahead, i-message mo siya. Kapaan, no? So, naghihintay siya ng message mo para masimulan niyang pag-usapan. Dahil this person's takot ma-reject, no?
Sabihin din natin gusto niyang ikaw ang magbigay ng Ace of Swords dito, clear communications para gumaan ang loob niya, 'no, at makapag-start na kayo ng bagong interactions dito, 'no, at parang ikaw din, I could feel na gusto mo siyang gumawa ng effort, 'no, kasi siguro dati ikaw na lang lagi ang effort ng effort dito, 'no. So, ang Four of Pentacles ang lumabas dito kanina, 'no, na parang nagpapakita ng stagnant o nagmamatigas ang energy niya dahil komportable siya, 'no, na nag-iintay lang. Para mabago 'to, 'no? So, kailangan mong pumasok sa energy ng Queen of Wands, 'yan, kung bakit may Queen of Wands dito, 'no, na nakita natin sa outcome. Kumbaga, paano siya mapapakilos na para siya mag-effort at mag-pursue sa'yo. Kumbaga, ah, em embody the Queen of Wands, Scorpio. Ang Queen of Wands, ito yung hindi naghahabol. Siya ay confident, busy sa sarili niyang passions, at radiating energy. Kapag nakita niyang naka-focus ka sa iyong self-worth, 'no, sa iyong sarili, 'no, masaya ka, mapapaisip siya kung bakit hindi ka nagpaparamdam sa kanya, 'no? Ayan, 'baga moral lessons din sa kanya 'yan. 'Baga ang pananahimik mo, 'yan yung Ace of Swords na nandidito. Dahil lumabas nga ang Ace of Swords, kailangan ng clarity, eh. So, ang hindi mo pag-message ay isang malinaw na message sa kanya na alam mo ang value mo at taga-antay ka kung sino ang iba-value ka, parang gano'n ang nasa isip niya. Kumbaga ang katahimikan mo ang puputol sa pag-aakala niyang palagi kang nandiya-diyan para sa kanya. Wow naman, this is nice. So nakikita mo yung may law of vacuum. The law of vacuum, alam mo sa tarot, ang hangman, 'no? Andito ang hangman, 'no? Ito yung lumabas kanina, 'no, tungkol sa suspension. So hayaan mo siyang mabitin kapag gumawa ka ng space kasi yan yung sinasabi nating vacuum, natural na mapipilitan siyang punan ito ng effort. Dahil mami-miss niya ang Three of Cups mo. Ito yung saya ninyong dalawa, 'no? Kanina may Three of Cups kayo, 'no? Nag-e-enjoy siya na kasama ka. Ayun, nami-miss ka niya actually. So, ang strategy na dapat mong gawin dito, hayaan mo siyang mag-isip kung nasaan ka, 'no? Gamitin mo ang araw na ito para sa iyong sarili, uh, to glow or para self-work. O magtrabaho ka ng maayos, mag-focus ka sa career mo because ang energy ng Page of Wands dito, 'no? Energy ng Page of Wands. Asan ba yung Page of Wands natin? Energy ng Page of Wands natin. Ito yung mahilig sa ano eh, mahilig sa chase kapag nararamdaman niyang medyo malayo ka na, 'no? Doon siya gaganahan na humabol sa'yo, 'no? So, nakikita ko rin, siguro right now inaantay ka rin niya, 'no? Kasi may Nine of Swords. So, titignan ko rin kung ano yung magiging reaction niya sa susunod na 24 to 48 hours kang manatili kang tahimik, 'no, at hindi ka nagme-message. O sabihin natin ang reaction niya 'pag hindi ka nagme-message dito, 'pagka mananatili kang tahimik at hahayaan mo siyang gumawa ng move, nakikita natin ang kanyang overthinking ng Nine of Swords, 'no, kapag hindi ka nag-message, papasok siya sa energy ng Nine of Swords. So, magsisimula siyang mag-overthink. Bakit hindi ka nagpaparamdam? Isipin niya kung may nagawa ba siyang mali o may iba na ba siyang pinagkakaabalahan niya nang iisipin niya sa'yo. So, ang katahimikan mo ay magsisilbing salamin sa kanya na hindi mo siya kailangan habulin. Diyan yung magiging restless ang isip niya dahil sanay siya na nandiyan ka lagi, 'no? So, ang Knight of Pentacles dito, pinakamabagal na knight sa tarot, 'no? Huwag kang mag-expect ng instant message agad-agad, 'no? Pero ito yung card ng commitment at effort, 'no, ang Knight of Pentacles.
So, medyo mabagal ang approach, ang dating. Kasi, andyan yung sabihin natin, pero ito yung card ng commitment, no? Pero parang ready siya mag-commit din. And habang ano, parang pinapakita nito na seryoso niya ang nasiseryosohin niya ang sitwasyon ninyong dalawa. So alam mo, habang tahimik ka, pinag-iisipan niyang mabuti kung paano siya lalapit sa iyo ng may dalang substance o totoong plano. Hindi lang basta sasabihin niya, hi, hello, hindi. So, kumbaga sabihin natin, let's get some more clarity. Ito na, lumabas na ang Queen of Pentacles. Two of Wands. Medyo nag-juggling. Eight of Swords, parang nakaano pa rin siya, no? Nakaano pa rin siya, no? Parang wala pa rin siyang self-confidence dito. Ay approach ka. Kasi parang nakikita ko, nag-aantay siya ng go signal mo. So, but make sure na you know the timing, no? Pag hindi pabigla-bigla. Nasabi ko yung advice na para how you will deal with this person. So, dahil may moon ka rito, no? Kumbaga, keep your vibrations high. Focus ka muna sa mga session, sa mga ano, sa trabaho mo, sa pagpapaganda mo, or sa pagpapagwapo mo. No? Kasi the more na silent ka, yan yung ano, pag yan siya kikilos. Nakampante siya na ikaw laging nakikipagbate, na ikaw lagi ang kilos, ikaw lagi ang nag-invite, ikaw lagi ang so, hayaan mo siyang kumilos, no? Kasi nakikita natin, hayaan mo siyang mag-silent ka muna. Kumbaga, hayaan mo siya ang silent mo, reward mo yan. Ina-fact na siya, diyan siya magkakaroon ng realization. Diyan niya makikita ang pinaka-value mo. No? Ganda ba? Ayan. So, let's see pa. Tayo ng message. Look deep within your emotions din, no? Pansinin mo rin ang emotions mo, no? If you think that this person is worth of your time then, Scorpio, no? Up to you to decide then. What we have for Scorpio, right? Pag magkasama na sila, what we have for wow, yan, moral lesson. Learn. Let love show you how to learn from each other. Talagang twin flame. No? So, ito yung yin yang energy. Dapat kayong may matutunan. So, hindi rin natin sabihin na mabiblame din sa kanya. Siguro meron, parang sabihin natin may dapat kayong putulin na karmic. Or sabihin natin, ang pagtatagpo ninyong dalawa, dyan kayo matututunan. You are mirroring each other kasi twin. Kailang, yung hindi mo na nakikita sa makikita. Parang ganyan. So, you will learn other for twin synchronicity. Bago siya lumapit sa iyo or magkaroon kayo ng contact, ibig sabihin, makakakita ka rin ng mga signs na parang hindi ba, na parang bago sa iyo, no? Talas more. Para kay Scorpio. Ayan, again, I'm telling you sign. Watch out for the sign that leading you to true love. It will turns out na may reconciliation talaga naman. Look deeply within to discover your soul purpose in this relationship. Talagang may purpose kayo to learn each other, no? Look deep within your emotion para maging maayos ang lahat. Okay? Pengin naman po ng like and hype dyan, Scorpio, at sana kayo. Ating reading, open po tayo sa pre-recorded reading. May promo po tayo. No? At ang promo natin is pre-recorded reading plus 3 questions po at ang mga advice din po. The video will at last 20 minutes. No? So, message niyo po ako through Happy Mary Reading po, no? Happy Angel Reading sa ating Facebook. Nandiyan yan po sa descriptions.
Yan, pengi po uli ng like and hype and mag-subscribe na rin po kayo. Marami pong salamat sa pag-support ng Happy Angel Reading. Paki-share na rin po ang ating video. Thank you po and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so